Kilat News Updates. Mga balita ngayon, talipaw sa Sulu idineklarang stable internal peace and security municipality. Mga mosyon ni Senator Jinggoy Estrada ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division. Not guilty plea ipinasok ng korte sa graft case, panibagong warrant of arrest sa graft, isinilbi ng PNP kina Estrada at Bonoan. Tag-ulan nagsimula na signal number 1, itinaas sa Batanes dahil kay Esther. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ang naabot ng bayan ng Talipaw, Sulu matapos nitong makamit ang Stable Internal Peace and Security o SIPS status noong June 1. Pinagtibay ito sa pamamagitan ng joint declaration na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Talipaw sa pangunguna ni Mayor Reham Tulawi, 41st Infantry Battalion ng Philippine Army at Talipaw Municipal Police Station. Ayon sa mga opisyal, nangangahulugan ng SIPS status na ang mga banta sa seguridad sa lugar ay lubhang nabawasan at maaari ng tugunan sa pamamagitan ng regular na pagpapatupad ng batas, katuwang ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Kasabay ng seremonya ang paglagda sa SIPS commitment at simbolikong turnover ng mga isinukong armas bilang patunay ng pagtutulungan ng pamahalaan, militar, pulisya at mga mamamayan. Binigyang diin ng mga opisyal na mahalagang mapanatili ang pagkakaisa, pagbabantay at mga programang pangkaunlaran upang mapreserba ang kapayapaang nakamit ng bayan. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division sa inilabas nitong desisyon noong June 4 ang tatlong mosyong inihain ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng 213 million peso graft case na isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga ibinasura ang motion to quash information, motion to dismiss with prejudice and suspend proceedings, at motion to remand the case for reinvestigation. Dumalo si Estrada sa kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conference matapos igiit na siya ay may osteoarthritis. Gayunman, tumanggi siyang magpasok ng plea kaya ang korte sa pamumuno ni Presiding Justice Geraldine Econg ang nagrehistro ng not guilty plea para sa senador. Kasama ni Estrada sa kaso si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na naisilbi na kina Estrada, Bonoan at iba pa nilang co-accused ang panibagong warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng hiwalay na graft case. Nagtakda ang korte ng piyansang 90,000 pesos para sa naturang kaso. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan habang patuloy na pinalalakas ng Tropical Depression Esther ang habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes habang patuloy na kumikilos si Esther pahilagang bahagi ng bansa. Ganap na naging tropical depression si Esther alas 3 ng madaling araw ng June 5. Sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa alas 11 kaninang umaga, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na ulan hanggang Sabado ng tanghali ang La Union, Pangasinan at Zambales. Nasa ilalim naman ng 50 hanggang 100 millimeters na rainfall forecast ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet at Bataan. Nagbabala ang ahensya sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking lugar na nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan. Pinayuhan din ng mga lokal na pamahalaan at residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng Pag-asa at disaster management offices. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline Sigchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.